Good morning, everyone. Let's prepare our hearts po and settle para po makapagsimula na tayo sa pag-awitan sa Panginoon. It is indeed, God is forever. As from the Bible, from Old Testament to New Testament, God never fails to assure His children that He is faithful and His love endures forever. Let us sing our opening song, Forever. To the Lord our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things, His love endures forever. Sing praise, Sing praise. With a mighty hand and a stretched arm, His love endures forever. for the Life for life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever and ever. The setting sun, His love endures forever. The grace of God we will carry on, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever and ever. May I request to please stand as we give reverence for the reading of His word. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitudes of your tender mercies, blot out my transgression. Wash me truly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression, and my sin is always before me. Against you, you only I have sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden parts you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sin, and blot out my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.
Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressor your ways, and sinners shall be conceived to you. Praise God for the reading of His Word. Tayo po ay sama-samang manalangin sa oras na ito. Ama kong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo na ang araw na to ay pinagtipon-tipon nyo kami sa iyong bahay-sambahan. Muli, Panginoon, bilang aming Diyos, nakarapat-rapat lang bigyan ng mataas, ng pagsamba at pagpuri sa inyo, ay humihingi kami ng aming kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Sa mga bagay na nagkukulang kami sa inyo at di namin nagawa ang tama, ang pamumuhay namin, Panginoon, na hindi ka banal-banal dahil kayo nagturo sa amin, dahil banal kayong Diyos, ay mamuhay kaming banal, Panginoon. Patawarin nyo kami ng pagkakataon, Panginoon, ay ipapamuhay namin ang dati naming buhay. Patawarin nyo rin po kami dahil may mga pagkakataon, Panginoon, na tapat kayong Diyos sa amin. But may pagkakataon, Panginoon, na hindi kami nagiging tapat sa inyo. Patawarin nyo rin po kami na aming pagmamahal sa inyo ay nanglalamig, Panginoon. Patawarin nyo kami na aming pananampalataya sa inyo at pagtitiwala ay nagdududa kami sa inyo. Patawarin nyo rin po kami, Panginoon, na madalas, Panginoon, mas inuuna namin ang aming sarili kaysa bigyan prioridad ang mga bagay na patungkol sa inyo kung anong mahalaga sa inyo, Panginoon. Patawarin nyo rin po kami na may pagkakataon na ang mga kasalanan namin nagawa ay hindi namin sinasadya. Siyasatin nyo ang puso't isipan po namin, Panginoon. Kung anumang pagkukulang at pagkakasala na gawa namin, Panginoon, linisin nyo po kami. Dahil ang araw na to ay tinakda nyo para sa inyo at sa inyo lamang, hindi para sa amin. Binigay nyo sa amin ang 6 na araw, Panginoon, para magtrabaho, marami pang aktibidad na ginagawa namin sa buong isang linggo, Panginoon. But ngayon is para sa inyo to. Huwag niyo po nawa makita po ang bawat isa sa amin, ninanakaw namin ito sa inyo. Pakabanalin niyo po ang oras na to dahil ang aming Diyos na aming sinasamba ngayon ay matuwid at banal at perpektong Diyos. Kaya set apart niyo ang buhay namin, ang puso namin, isipan namin para sa Diyos naming karapat-dapat lang bigyan ng pagpupuri at pagpasalamat. Dahil kayo ang aming Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa amin at nagligtas sa amin. Salamat, Panginoong Hesukristo, na aming Panginoon na tagapagligtas na nagbigay sa amin ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Tulungan niyo kami na yung banal na Espiritu na sumamba sa inyo sa Espiritu katotohanan dahil ito lang po ang kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Ingatan niyo aming gawain at i-focus niyo lang po nawa ang puso't isipan namin sa iyo lamang. Kaya lahat ng ito ay binibigay namin pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, namin Diyos namin tagapagligtas. Amen and amen. To the Father and to the Son and to the
Good morning, everyone. Let's continue to glorify the name of the Lord by singing. Lord, you are the only God who's worthy of everything because you are unshakable, unchangeable, and unstoppable. Let us continue praising the Lord by singing, You Are God Alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we could give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne, and you are God alone. Sing, church. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone from before time began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, and you are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne, and you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, Yes, Lord. unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable,
unstoppable, that's what you are. Let us continue to magnify the name of the Lord and exalt His name forever. Let us sing our last song, Psalm 12. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from every fear. Those who look on Him are radiant. They'll never be ashamed. They'll never be ashamed. This poor man cried, and the Lord heard me and saved me from my enemies. The Son of God surround His saints. He will deliver them. He will deliver them. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is He who hides in Him. Oh, fear the Lord. Oh, all you saints, He'll give you everything. He'll give you everything. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night. Never-ending praise. May our incense rise. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Oh, taste and see that the Lord is good.
Yes, Lord. Totoo, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Panginoon na nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan, Lord. In times, Lord, hindi namin hinihingi sa iyo ang mga pangangailangan namin. Pero Lord, hindi ka nagpipail para i-provide to sa amin, Panginoon. Iniingatan mo kami sa araw-araw. Hanggang sa aming pagtulog, Panginoon. May mga times na nakakalimutan ka din namin. Pero hindi mo kami nagawang kalimutan, Panginoon. Papasalamat kami dahil Ikaw ang siyang Diyos na tunay. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na aming tagapagligtas. Papasalamat kami dahil hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sinalumo ang aming kasalanan. Ikaw, Panginoon, ang nagbayad ng aming mga kasalanan. Papasalamat kami dahil hindi namin deserve ang lahat, Panginoon, ng ito. Pero dahil sa iyo, inakaw mo ito, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa amin. Nawa, Panginoon, sa araw na ito, patuloy po namin mag-glorify ang iyong pangalan, Panginoon. At maitaas namin, Panginoon, ang tamang kapurihan para sa iyo. Ito lamang ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Please remain standing for the reading of the scripture. This is from the book of Psalm, chapter 103, verses 1 to 10. Verses: Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with the loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will he keep his anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Praise the Lord. For the reading of the scripture, you may now take your seats. At patuloy tayo magpuri sa Panginoon sa katapatan niya at sa kadakilaan niya sa ating pagpapasalamat sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po'y sama-samang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Dakila ka, Ama kong Diyos, kamangha-mangha kayong Ama sa amin. Napakabuti niyo, Panginoon, noon, ngayon at magpakailanman ay hindi kayo nagbago. At lahat ng ito ay naranasan namin, Panginoon, dahil kayo ang Diyos namin, nagpasiwala ng mabuti sa amin. Sa gitna ng aming kalagayan na hindi kami karapat-rapat, bigyan ng regalo at gawan ng kabutihan, ba't binigyan niyo kami ng buhay na walang hanggan? Namatay para sa aming mga kasalanan. Nasaktan, nabugbog. Kayo ang umako ng lahat ng aming kabayaran. Kayo ang napahiya para sa aming kasalanan. Kaya Lord, nagpapasalamat kami. Nagpupuri kami, Panginoon, dahil ang lahat ng aming naranasan dahil ito sa iyong kabutihan. Dahil sa iyong biyaya, sa iyong banal na spirito na sinelyo sa amin, na ang pagmamahal nyo ay binuhos nyo. Asinelyo ang banal na spirito
na ngayon ay pag-aari nyo at may bagong buhay. Nagpapasalamat kami na pinubay nyo ang mga pangailangan po namin sa aming kakainin sa buong isang linggo. Binigyan nyo kami ng trabaho at kalakasan na mapagtagumpayan namin ang mga lahat ng aming mga hinaharap ng buong isang linggo, Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil kayo rin ang aming Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Papasalamat po kami para kay Kuya Jong na kayo nagbigay ng kagalingan sa kanya at tuluyan na, Lord, na gumagaling ang kanyang sugat, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa iyong provisyon na pinagkakalob niyo, Lord, sa Lucanias family for the needs of Brother Lolo. Nagpupuri kami sa kabutihan nyo, sa kayong kadakilaan, kung paano nyo binibigay ng kalakasan si Ate Cecil. Harapin ng kanyang radio chemotherapy. Nagpapasalamat po kami dahil kayo nagbibigay ng karunungan sa doktor, sa lahat ng ginagamit ng Panginoon, kay Ate Cecil na kapayapaan sa puso. Sa gitna ng pagsubok, Panginoon, natutunan niyang, Lord, na magalak at magsaya sa iyong presensya, Panginoon. Pinalitan niyo ang pag-alala ng kapayapaan sa puso. Nagpapasalamat din po kami na kayo rin po aming Diyos. Nangangalaga at nag-iingat, Panginoon, ng aming simbahan. Salamat, Panginoon, sa bawat pagsubok, sa bawat correction na binibigay niyo sa amin, sa bawat rebuke, Panginoon. Sa bawat salita na nasaktan kami, nagpapasalamat kami. Dahil ang iyong salita ay buhay at nagkatama sa amin. Mas matalim pa to, Lord, sa espadang baliktaran ng talim, Panginoon. Kaya purihin kayo, Panginoon, na hindi kayo nagkulang at mananatili kayong mabuting Ama sa amin. Nagpapasalamat po kami na kayo ang aming Diyos na nagbigay ng aming mga pangailangan. Lalo na, Panginoon, sa aming bagong mga gamit sa Praise and Worship Team. Bagong wireless mic, sa nag-donate ng music stand, Panginoon. Sa bagong wired mic, Panginoon, Lord, truly, you are our Jehovah Jireh. Hindi namin kayang ubusin ang iyong yaman, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami na kayo ang aming Diyos na tumutugon at sumasagot sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, dahil pinapalakas niyo ang aming simbahan at pinapalahanan niyo kami na napakalaga ang bawat anak niyo ay nagpapakumbaba. Dahil isang malakas sa simbahan at isang malakas sa Kristiyano ay marunong magpakumba at lumahod sa iyong trono. Nagpapasalamat kami sa mga taong dinadala niyo sa aming simbahan. Sa mga kaluluwa na binibigyan niyo kaming pagkakataon, Panginoon, na ibahagi namin ang mabuting balita. Nagpapasalamat din po kami sa mga pastor na pinapadala niyo. Salamat sa mga pastor na ito na ginagamit nyo para lumago kami. Itama kami, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa kasagutan at sa iyong provisyon na pinagkaloob sa natapos na youth camp, Panginoon. Salamat sa pagbabago sa 10 kabataan na to, 9 na kabataan na ito na pinadala niya sa youth camp. Salamat sa buhay ng ministeryo ng Word of Life. Salamat po, Panginoon, dahil binubuksan niyo pagkakataon ng mga youth to have their first fellowship mamayang hapon. Salamat, Panginoon, na may tumayo, Panginoon, para pangunahan ang aming praise and worship team. Salamat sa mga bagong members nito. At alam ko na kayo magpapala sa kanila. Kayo magbibigay ng kalaguan sa kanila. Nagpapasalamat din po kami na kayo rin po aming Diyos na naggabay at nanguna sa aming simbahan sa Kabuko. Salamat, Panginoon, dahil nagbigay kayo ng linaw. Sa gitna man, Panginoon, nasira ang CR nila at kusina. At ngayon ang parsonage, Panginoon.
nagpapasalamat kami dahil iningatan niyo pa rin ang simbahan para hindi ito lumipat sa bagong lugar, Panginoon. Salamat sa ginagamit niyo. Si Architect Len at ganoon din si Vice Mayor Bobby, Panginoon. At nawa sa iyong biyaya ay tuluyan na, Panginoon, ito na hindi na may lipat at sa kanila na lupa sa kabuko, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ito na kayo ang aming Diyos na aming maaasahan. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos na aming maaasahan, aming kalungan at aming tagapagtanggol. Kaya Lord, sa gitna man, Panginoon, ang aming kaaway aktibo, sirahin ang aming simbahan. Salamat po, Panginoon, dahil pinapakita nyo na buhay kayong Diyos at may purpose pa kayo sa aming simbahan. Kaya Lord, patuloy na ingatan nyo ang simbahan po, Lord. Ingatan nyo aking mga kapatiran at patuloy yung pagtibayin ang pagmamahal at pagkakaisa sa aming simbahan. Kaya lahat ng ito ay binabalik namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus na Diyos namin tagapagligtas. Amen and amen. Give thanks because of even Jesus Christ, His Son, has done. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the quick say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. And this time, ay patuloy tayong manatiling tumayo as we hear the scripture reading. A pleasant morning to everyone. Allow me to read the Word of God from the book of Matthew, chapter 14, verses 13 down to verse 21. When Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them and healed their sick. When it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food." But Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." And they said to him, "We have here only 5 loaves and 2 fish." He said, "Bring them here to me." Then he commanded the multitudes to sit down on the grass. And he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke it and gave the loaves to the disciples, and the disciples gave to the multitudes. So they all ate and were filled, and they took up 12 baskets full of fragments that remained. Now those who had eaten were about 5,000 men,
besides women and children. Praise the Lord for the reading of His word. You may now be seated. And before tayo makinig ng mga patotoo ng ating mga kapatiran, ay magkakaroon muna tayo ng special number para sa Panginoon na i-present ng mga kabataan po sa oras na ito. Good morning po. Kami po ulit ang youth. Good morning po ulit. Hello. Good morning po. Kami po ang youth na magbibigay ng tanging bilang para sa Diyos. Falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who bow before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy.
is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. To God be all the glory. And this time, ay makinig tayo sa totoo ng ating mga kapatiran. And as we hear the testimony of our brethren, alam ko na it's time na purihin natin ang Panginoon, how He is great and goodness in our life. At alam ko gustong-gusto nito magpatotoo eh. Gustong-gusto nito mag-testimony ngayon. Sabi niya sa akin kahapon, mag-testimony raw siya eh. Sige, tawagin po natin si Ate Michelle, mag-testimony sa oras na ito. Siya na rin po magtatawag kung sino pong susunod na mag-testimony. Good morning. Nagulat ako eh. Pero salamat sa Panginoon sa araw niya ngayon. Una sa lahat, ako'y nagpupurit ng papasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na pinagkaloob niya rin sa amin, lalo na sa maayos na kalusugan. Pero alam ko na nagkaroon kami ng trials, pero thank God sa provision na binibigay niya sa amin na hindi na po kami pinapabayaan sa ilang months na walang trabaho yung aking asawa. Talagang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Dito ko nasubok yung pagmamahal ng Panginoon at sa mga kapatiran. Kaya maraming salamat sa mga prayer na inyong palagi nyo kami pinagpipray. Ayon. At una din sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Hindi ko pa pala ako nagpapasalamat sa mga sponsor na nakasama yung aking dalawang anak. Kasi kung sa amin lang talagang hindi sila makakasama. Pero answered na prayer na nakasama sila. Salamat sa Panginoon sa provision na binigay niya sa sumagot, lalo na din sa mga
allowance na binigay din ng Panginoon. Salamat sa mga sponsor. Ayun, alam nyo naman na siguro naman, thank God na nakasama din, lalo na si John Ray. Alam nyo naman na ito yung pinagpipray na sa Panginoon. Pero salamat na nakasama siya. Ayun. Salamat din sa Panginoon sa araw-araw na binibigay niya, nakalakasan sa amin. Ayun. Binabalik ko yung paporit pasalamat sa Panginoon. Si Ate Mian. Ayan. Good morning. Ang dami ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa muli ay nagkasama-sama tayo sa araw ng pagsamba. Wala muna, reminder lang ho, ang Sunday po is hindi family day. Lord's Day po ito. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa, ayun nga, sa mga youth natin na nabuhay ang espiritu dahil sa youth camp. Kumbaga yung mga pera natin, hindi na sayang. Basta nag-invest ka para sa Panginoon. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa good health na patuloy na pinagkakalob niya sa amin. Bagamat yung iba kong anak ay nagkakaubo. At nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon sa kalakasan pa rin na binibigay sa kanila. Ganon din sa biyaya na patuloy niya pinagkakalob sa amin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa safety din sa araw-araw na pagdadrive. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa yun din, sa mga pagsubok na binibigay niya sa atin. Ano kasi yun hindi yun para parusahan tayo ng Panginoon, kundi ay tinuturuan niya tayo. Kumbaga, inilalagay niya tayo sa tama na akala natin minsan medyo masakit yung pagpaling sa atin ng Panginoon. Pero yun ay malaking tulong sa atin. Marirealize natin, kaya ako pala pinagdaanan to kasi ito pala yung bibigay sa aking trials ng Panginoon. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa trials na kasi laging yung minsan na na lang, nakakatuwa na yung pagsubok. Kasi sa pagtapos ng pagsubok, may biyaya. Talagang matatanggap mo yung biyaya sa Panginoon. Na minsan, Lord, wala na ba dyan? Yung parang ganun mapapahiling ka minsan Kasi alam mo na pagtapos nun, yung biyaya, hindi man siya material, bagkus spiritually, pinapalago ka ng Panginoon na hindi mo namamalayan. Ayun, binabalik ko yung papurit pasalamat sa Panginoon. Si Ate Pe po. Thank you. Good morning po. Unang-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay at lakas na pinagkalob niya sa akin, sa kaligtasan. Salamat dahil binigyan tayo ng buhay at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa camp, salamat sa mga sponsor na nakasama yung dalawang anak ko. At saka dahil doon, nakita ko yung excited nila at saka yung parang na-ignite sila. Yung para magkaroon muli yung nagpapasalamat ko dahil nabuhay uli yung youth, mag-umpisa mamaya. Kaya yun, malaking bagay para sa kanila yun. Tsaka nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa mga pagsubok na dumating sa amin. Alam ko na yun yung paraan ng Diyos para tumatag tayo dahil alam natin kung doon ang Panginoon gumawa ng paraan, doon siya kumikilos at doon natin makikita kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nagpapasalamat ako kahit sa mga
hindi ako naging matapat sa Panginoon. Ang Panginoon ay patuloy na naging matapat sa akin at hindi niya kami pinapabayaan. Kaya ibinabalik ko ang lahat ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Kala ko may magte-testimony pa eh. Last na sana yun eh. Si Mami di daw. Okay pa, pwede pa, last na. Ay, ayun, yan na. Save the pastor. Okay, thank God po sa mga pato ng ating mga nanay. Puro nanay, no? Tinawag eh. Next week pa dapat sila eh, sana eh. Sa fellowship nila eh. But I thank God na sa mga kapatiran natin nagpatotoo, how God is great and napakabuti niya sa mga ministry natin. And salamat tayo dahil may mga gamit tayong bago. Makita niyo praise and worship team. Ilan kayo? Hindi pa tapos ang Panginoon dyan. May kailangan pa na ayusin. But we know God is always be a God who will help them to grow. And kaya nawa ang paalala sa ating mga kapatid, be as a member of church, gawin din natin ang part natin. May kanya-kanya tayong duty sa church natin, ha? And continue to pray for our church, continue to pray for this youth. Inanautuwa tayo sa youth ngayon na because the youth camp they are committing themselves in the ministry. Kaya ang part naman natin is to help them naman, to encourage them. Kasi kung hindi natin sila alagaan din, mag-aano naman yung init na na pinainit ng Panginoon. Kaya patuloy na maging tapat sa ating gawain, no? And this time, we are thanking God na tayo pinagkaloob ng speaker ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nakating siya ngayon. Sabi ko nga, kung anong mangyari man, kasi nagkausap na kami ni Pastor kagabi pa eh, isang araw pa. Sabi ko, be ready about season kasi ang stand ko dyan. Kaya kailangan hintayin muna natin bago tayo tumayurin. But I thank God. Buti na lang, hindi ako Yeah. I praise God na this time this will be our speaker ngayon sa oras to. He was graduated since 1994 sa Baptist Bible Institute of the Philippines, Project 6, Quezon City, Metro Manila. Siya po ay missionary since 1995 and until now ay siya ang nagpapastor siya ang missionary ng First Baptist Church of Binyan, Laguna. First Baptist din. Marami tayong mga First Baptist eh. Wala talagang second. Puro first tayo lahat. And siya po ang resident pastor ng First Baptist Church of Bautista. At siya po ay nakaka-fellowship natin. Lalo na sa sa Basketball for Christ. Ayan po yung mga nakalaban ng church sa Basketball for Christ. Since 1998, siya po ang pastor doon sa First Baptist Church of Bautista. And he was teaching Global Life University student for 7 years. And professor sa PNPA cadets for 3 years. At may anak na 3 at 2 lalaki at 1 babae. At ang kanyang asawa po ay kapatid ni Pastor Gary Sandoy. Siya po ay si Ate Gladys Sandoy Rodriguez po. Kaya malalapit talaga yung mga Sandoy sa atin. Kaya we thank God for that. And ngayon po ay ating speaker po at nagpapasalamat tayo. Siya po magme-mensahe ngayon. Will be Pastor Rodriguez po. Jose Rodriguez. Okay, magandang umaga po sa kanilang lahat. Sorry po dahil talagang nadili lang yung aking pagpunta rito dahil hinatid ko po yung aking asawa at yung aking mga anak. Mayroon din po kami speaker, si Pastor Mario Domingo. Siya po yung palitan po kami. Okay. At ako po ay natutuwa at nalulugod po sapagkat first time ko po na mag-speak dito sa sa First Baptist Church of Christian Fellowship sa pangunguna ni Pastor O.G. Pugay. Hindi nyo po aligid sa kaalaman na si Pastor O.G. Pugay po ay kakilala na rin po kami. At siya ngayon nandun sa
sa Mindanao, no? Sa Mindanao, okay. Okay, kung mayroon po tayong Bible, ay buksan po natin sa Matthew chapter 13. Yan, sa Matthew chapter 14 verse 13 to 21. Dito po ay iikot ang mensahe ng salita ng Diyos na kanyang ipapahayag sa ating pong kalagitnaan. Okay po, sa Matthew chapter 14 verse 13 up to 21, ganito po ang pagsasabi ng salita ng Diyos. Nang marinig nga ito ni Jesus ay lumikpit sila mula roon sa isang daong. Nasa isang dakong ilang na bukod at nang mabalitaan ito ng mga karamihan, ay nangaglakad sila na sumusunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya lumabas at nakita ang isang malaking karamihan ay nahabag siya sa kanila, pinagaling niya ang kanilang mga may sakit. At nang magtatakip silim na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsabi, ilang sa dakong ito at lampas na sa panahon, paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y makabili ng kanilang makakain. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila'y magsialis, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi, dalhin ninyo rito sa akin. Sa verse 19, at ipinagutos niya sa karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol. At ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Sa 20 po, at nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabas at pinagputol-putol na 12 bakol na puno. 21, the last verse. At ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at ang mga bata. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming naririnig at ang aming nababasa sa umagang ito. Dalangin ang aming mga puso. Samahan mo po kami ng iyong pong banal na Espiritu upang ang iyong mga salita ay maging pagpapala, kalakasan, at maging karagdagan sa aming kalaman upang kami ay lumakad ayon sa pagkatawag mo po sa amin. Pagpalain mo po ang iyong mga salita na mahayag sa aming kalagitnaan. Nawa ang iyong pangalan ay siya madakila at maitaas sa iglesyang ito. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Okay po, ang mensahe po ng salita ng Panginoon ay bring what you have. No, bring what you have. Daling kung anong mayroon tayo. Yan. Ano po ang mayroon tayo? No, yung ating pananampalataya. Yan. Kaya ito po ay mga very challenge po sa atin kung paano po ang Panginoon ay naghihimala sa kapanahunan na kung saan ay hindi alam ng mga tao kung saan po sila ay kukuha ng kanilang makakain. Ngunit dito po ay makikita po natin sa istoryang ito kung paano po siya ay gumawa ng kapangyarihan sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang mensahe, bring what you have. No, that will illustrate the value of sharing. Yan. The value of sharing us to bring what we have to Him. According to John chapter 6, verse 1 up to 14, basahin niyo na lang po dyan. No? Jesus performed some miracle. Na si Jesus po ay nagpapakita ng mga mirakulo at palatandaan as sign of His identity. He used other miracles to teach important truth that He helped people because He was moved with compassion for them. Jesus is loving, caring, healing person. When you are suffering, remember that Jesus hurt with you. He is moved with compassion for us.
Thank you po. Yan, okay. Kaya yun po, ay ito po yung bring what you have. Ito po ay isang hamon sa iglesyang ito at sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ito po sa verse 15 ng Matthew chapter 14, verse 15, nasabi po dyan, and when it was evening, yan sabi niya, and when it was evening, as disciples came to him, saying, this is a desert place, and the time is now fast. Sent the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Kaya dito po na makikita po natin si Felipe po ay lumapit sa ating Panginoon at sinabi niya, Panginoon, ay tumigil na po tayo sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon sapagkat ang araw ay lumulubog na. At baka sakali pag ang araw ay lumulubog na, maraming mga tao na sa paligid natin, hindi natin sila kayang pakainin. Ora, sabi ng Panginoon ay, nasa anong sagot ng Panginoon dito sa verse 16? Sabi niya, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila'y paalisin. Yan, hindi kailangan sila'y paalisin, bigyan ninyo sila ng makakain. Ito po yung mga challenges na makikita po natin sa buhay ng ating Panginoon. Nadisin sana na itong mga alagad na ito ay magkaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoon na ang kanilang kasama ay ang ating Panginoon. Ngunit sila po ay nasisiraan ng loob. Sila ay nawawalan ng pag-asa. Sila ay nagdudoda sa kakayahan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag nyo silang palisin. Kailangan paupuin nyo sila at sila ay inyong bigyan ng pagkain. Sabi nito, number 1, sa verse 15, ito po yung start with what you have. Ito po yung simula kung anong mayroon tayo, yung oras natin. Diba, bakit tayo nandito? Para magkaroon tayo ng panahon sa Panginoon. Kaya kung bakit tayo nandito? Para mag-worship sa Panginoon. Bakit tayo nandito? Para tayo ay makinig na salita ng Panginoon. Ito yung oras, panahon na tayo ay maglingkod at sumamba sa Panginoon. Kaya start with what you have, yung time natin. Kailangan meron lang po tayong time sa Panginoon. And take a little imagination to picture embarrassing flight of the disciples. Here were more than 5,000 angry people, and they had nothing to feed them. According to John chapter 6, verse 5 and 7, tingnan po natin. Ano po sinasabi ni John chapter 6, verse 5 and 7? Kanina po ay medyo parang nabigla ako doon sa introduction ni ni Brother Ira. No, sabi ko ako na pala mag-speak, no? Kala ko mayroon pang kakanta, special number o choir. Yung pala automatic agad, no? Kaya puri po ang Panginoon sa buhay ni Brother Ira. Okay, sa John chapter 6 verse 5 and 7, nasabi po dyan, John chapter 6 verse 5 and 7, sabi ay ganito, tinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ng lubhang maraming tao'y lumapit sa kanya at sinabi kay Felipe, saan tayo magsibili ng tinapay upang makakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Verse 7, sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanilang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Dito po'y makikita natin, tinetest ng Panginoon yung
commitment tsaka yung faith ni Felipe sapagkat alam ng Panginoon si Felipe ay nagalinlangan sa kanyang kakayahan. Kaya dito po sa John chapter 6 verse 5 and 7, makikita po natin when Jesus asked Philip, where? Yan, sabi niya, where they could buy a great amount of bread. Nasaan tayo bibili ng mga tinapay para itong mga taong ito ay makakain. Para yung ating bibiling tinapay ay magiging sapat para sa kanila. Kung minsan dumating sa panahon natin na tayo po ay tayo po ay mayroong mga problema ay minsan inisip natin na nawawala sa atin yung ating kuminsan yung ating faith sa Panginoon, di ba? At kuminsan sumasagi sa isipan natin, sa buhay natin, yung takot at yung pangamba. Maaring ito ay nangyayari din kay Felipe. Sabi niya, malagay kami dito sa alanganin. Baka mamaya, itong mga taong ito ay mayroong mga problemang mangyayari na hindi namin makakayanan. Or hindi alam ni Felipe na kasama niya ang anak ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nawala sa isipan ni Felipe yung mga bagay na yun, kundi bagkos siya ay nag-alala. Para sabi ni Jesus sa verse 6, sa John chapter 6 verse 5 and 7, when Jesus asked Philip where they could buy a great amount of bread, Philip started assessing. Yan, Philip started assessing probable cost. Yan, yung probable cost. Jesus wanted to teach him that financial resources are not the most important ones. Is there some impossible task that you believe God wants you to do? No, ibig po sabihin, kung tayo po ay Kristiyano na, kung mayroon mang mga bagay na gumugulo sa ating isipan, mayroon mang mga takot o pangamba, ay dapat lagi nating isipin na mayroon tayong Diyos na nakikita yung ating mga pangangailangan. Iyon ang hindi naisip ni Felipe. Ang inisip niya, yung takot at yung pangamba at yung kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya bilang tao, as a human being, minsan nangyayari po yung tama. No, di ba? Bakit kung minsan hindi tayo nagpapatuloy sa pananampalataya at nagiging active sa church? Dahil tayo ay nangangamba at natatakot. Ano magiging future ng aking pamilya? Ano magiging future ng aking anak? Nag-aaral pa naman. No? Pero dapat po nating isipin, kung tayo ay Kristiyano at meron tayong pananampalataya sa Panginoon, kailangan lang tayong mananalig sa Panginoon. Yun yung challenge ng ating Panginoon kay Felipe. Sabi niya, have faith in God. Magkaroon ka lang ng pananampalataya sa akin, makikita mo mga bagay na hindi mo pa makikita. Kaya dito po yung makikita, don't let your estimate of what cannot be done keep you taking on the task that God can do the miraculous. Trust Him to provide the resources. Lalo na ngayon, maraming mga nagtrabaho, diba? Magamap na yung ating ekonomiya medyo maangat na. Pero mayroon pa rin mga millions Pilipinos na talagang wala talagang trabaho. Ngayon, saan natin ilalagay yung ating lugar, ang ating sarili sa ganitong sitwasyon? Pero ako'y naniniwala, pag tayo po ay isa ng mananampalataya, ay mayroon tayong kapanatagan sa buhay. No? Mayroon tayong kapanatagan dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Meron siyang binibigay na peace of mind and peace of heart. Para tayo ay hindi magulimihanan sa mga bagay na ating iniisip at ng ating pamumuhay. Kaya dito po ay makikita po natin, kailangan lang natin maglaan ng oras at ng panahon sa Panginoon. Yan yung start with what you have, yung ating time.
Na dyan po sa Matthew chapter 14, verse 15, yung salita po dyan, the time is now past. Sabi niya, yung panahon ay talagang lumilipas na, wala na tayong panahon na gumawa at magpapatuloy sapagkat kung abutan tayo ng gabi ay magkakaroon tayo ng isang malaking problema. Yan yung takot na nararamdaman ni Felipe sa panahon na yon. Then, sabi ng Panginoon, send them away. How like many of God's people today, for some reason, it is never the right time or place for God to work. According to John chapter 6, verse 6, He wanted to teach them. He wanted to teach them a lesson in faith and surrender. Kailangan lang natin yung totally obedience. Yun yung gusto ng Panginoon. Di ba mayroong kanta niya, trust and obey? Kaya kinakanta natin yan. Pag kinakanta natin at naririnig natin, nare-revive tayo. No? Nagkakaroon tayo ng mga challenges sa buhay natin. Sabi, ang sarap palang sumunod sa Panginoon at magtiwala. Kaya dito, gusto lang i-emphasis ng Panginoon sa buhay ni Felipe na magkaroon siya ng totally obedience. At hindi lamang yon, kundi yung totally surrender and faith with God. No, sabi dyan, number 1, sa Matthew chapter 14, verse 16 and 17, dito po yung makikita natin. Sabi po sa Matthew chapter 14, 16 and 17, ganito po yan. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila'y paalisin. Yon, ang Panginoon pa ang nag-challenge kay Felipe. Sabi niya, Felipe, kung gusto mong paalisin sila, hindi na kailangan. Sapagkat mayroon akong gagawin na hindi mo nalalaman. Yan, mayroong gagawin ang Panginoon sa buhay natin na mangyayari at mangyayari bago matapos ang araw na ito. No? Yan, kailangan lang natin magkaroon tayo ng pananampalataya. Yan, sa niya, datapot, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila ay magsialis. Bigyan ninyo sila ng makakain. Verse 17, at sinabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya ang ginamit ng Panginoon yung bata. No, buti yung bata, mayroong time. Buti yung bata talagang always prepared siya. No? Tayo kuminsan, marami tayong nakakalimutan. No? Kaya yung time natin, kuminsan na nakukuha pa. No? Kaya sorry sa inyo lahat. Lagi na talagang kanina nagmamadali ko, sabi ko baka nag-umpisa na sila. Tama-tama, hindi pala talagang no, na nabibigo. Pero dito po, nasa niya, and they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. Yan yung sa verse 17. No, sabi diyan. Kaya ito po yung yung 5 loaves and 2 fishes, ginamit ng Panginoon dito yung little boy. Yung bata, was the little boy willing give up his lunch? Kasi yung kanyang daladala, para talaga sa kanya yun. No? Kaya siya ay nagdadala kasi alam ng bata na pag siya ay sumunod sa mga tao kay Jesus, alam niyang magugutom siya. Kaya, ang ginawa niya, bago siya sumunod kay Jesus, nagkaroon na siya ng ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya, tatagal ito sa pangangaral ng ating Panginoon. Kailangan paghandaan ko yung aking lunch. No? Kita mo, bata pa lang, pinaghandaan niya na. Nagbaon na siya ng 5 tinapay, tapos 2 isda. Ibig sabihin talagang preparado siya. Always prepared talaga siya. Na alam niya na magtatagal ang pangangaral ni Jesus sa salita ng Diyos. Ganun pa man, anong makikita natin sa karakter ng bata? Number 1, to trust in God's power. To trust in God's power and miracle. Ibinigay niya yung 5 tinapay at 2 isda. Alam naman natin, pag ang bata ay meron kang kinuha sa kanyang isang bagay, iiyak talaga yan eh. Di ba? Iiyak yan. Tapos nakipagbuno yan sa iyo. Kasi sa bawat bagay na mayroon siya, mahalaga sa kanya yun. Pero sa ganitong pagkakataon, bakit niya kusang ibinigay? Sapagkat alam ng bata,
yung nagsabi, si Jesus na kanyang pinaniniwalaan. At alam niya na si Jesus mayroong kapangyarihan na maghimala sa oras na yon. Kaya hindi siya nag-alinlangan. Sabi niya, sige, kunin mo na. Kasi alam ng bata, pag yan ay kanyang ibibigay, na ibig sabihin, maraming makikinabang. Di ba? Maraming makikinabang. Na hindi lang siya ang mabubusog, kundi yung mga tao na sa kanyang paligid. Kaya sabi diyan ay 5,000 men na talagang napapakain. Bukod yung babae at yung mga bata. Kaya lahat sila'y masaya. Bakit? Dahil sa ginawa ng bata at ang batang ginamit ng Panginoon, para ito yung 5,000 people ay mapapakain para sila ay mabusog at hindi sila magugutom. Kailangan lang sa atin na tayo ay to trust in God's power or miracle. Pangalawa, to trust in God's grace. Kailangan tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan tayo magtiwala sa kanyang biyaya na kanyang pararamihin. God begin where we are and uses what we have. Start with what you have. Kailangan natin maglaan ng oras sa Panginoon. Pag tayo po ay maglaan ng oras sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mapapahiya. Hindi kailanman tayo iiwan ng ating Panginoon. Pangalawa po, sa verse 18 and 19. Nasabi po dyan, He said, bring them hither to me. And He commanded the multitude to sit down on the grass and to took the five loaves and the 2 fishes, and looking up to heaven, He blessed the bread and gave the loaves to His disciple, and the disciple to the multitude. Kaya dito po sa verse 18 and 19, obey what He commands. Tayo po ay sumunod kung ano yung utos ng Diyos sa atin. Ano po yun? Di ba, bawat Kristiyano mayroon tayong talent. Kaya yung nag-testimony po rito ay maganda yung kanyang testimony. Sabi niya ay, maglilingkod kami sa Panginoon dahil gusto namin siya ay paglingkuran. Sa panong paraan, kailangan sa talent. Yung talent po. Di ba tayo ay meron tayong mga talent, iba't ibang talent. Mayroong mga iba't ibang spiritual gifts na binibigay ng Panginoon. Kung ano po yung command, utos ng Panginoon sa atin, katulad ng utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad, dapat tayo ay tumatalima. The talent represent opportunities to use our abilities. Now, the talent represent opportunities to use our abilities according to Matthew chapter 25, verse 18 and 19. Ito po yung parable of the talent. Tingnan po natin sa Matthew chapter 25, na verse 18 and 19. Nasa niya, datapat ang tumanggap na isa ay yumaon, umukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga na mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga alipin na yaon at nakipag-usay sa kanila. Ang problema, isa na lang ang talent, binaon pa sa lupa. No, yun yung masaklap. Pero yung 5 talent, yung talagang ginamit niya na mayroong katalinuhan at alam niya na ito'y lalago at ito ay uunlad. At hindi naman po siya nabibigo. No, at yung dalawa, ganun din. No, pinagpala din ng Panginoon, lumago at umunlad. Pero ang nakakalungkot, isa na lang yung talent, tinatago pa. No? Kaya sabi ng Panginoon ay talagang malulugi siya. Bukod sa isa na lang yung kanyang talent, kukunin pa, babawin pa ng Panginoon sa kanya. At ibibigay doon sa 5 talento. Kita mo yan? Meron ka ng talent, pag nagpapagamit ka sa Panginoon, lalago at dadami ang iyong kakayahan. Kaya sa atin po mga kapatid, huwag po natin itago yung ating kakayahan kung anong mayroon tayo. Kaya sa niya, obey what He commands.
Sabi diyan, we have been assigned our ministries according to the abilities, talents, gifts God has given us. Diba yan? Kung magturo, magturo. Kung mag-preach, mag-preach. Kung mahusay ka magturo ng music, no, maliban lang sa akin. Ay, mayroong ano yan dyan eh. No, kung ano mang mga talent yan, kung ano mang mga spiritual gift na bigay ng Panginoon, bigay ng Holy Spirit, gamitin po natin. Do it for the glory of God. No, sa pamamagitan po niyan ay padadamihin po yan ng Panginoon. No, kaya kung ano po yung sabi ng Panginoon, kung anong mayroon tayo, kung ano sabi ng Panginoon, dapat gamitin natin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. It is our privilege. No, it is our privilege to serve God and multiply is good. The question is, obey what He commands. Sa verse 19, ito po yon sa Matthew chapter 25, verse 19, the parable of the talent. The master divided. Na, di ba? Nakikita natin doon sa Matthew chapter 25, verse 19. The master divided the talents or money among his servant according to their abilities. The talent represent any time of resources we are given. Number one, God give us time. Binigyan tayo ng Diyos ng oras. Na hindi lang tayo binigyan ng Panginoon ng oras na maglingkod sa Panginoon. Talent and spiritual gifts and other resources according to our abilities. Pangalawa, yung God speak us to invest them wisely until He returns. Kaya ang inasahan ng Panginoon sa atin, yung ating pag-invest ng ating kakayahan, ng ating mga talento, ng ating oras, panahon na mayroong katalinuhan. Diba yung sumapit yung pandemic noong 2019, 3 years na po tayo no, na nakaka-recover. Alam niyo po, ang pinakamabigat na kinuha ng pandemic yung ating fellowship. No, kaya yung mga young people namin ngayon talagang ayaw na umatin kasi nasanay na sa mga online preaching, worship. No, pag pupunta sa church, mahirap na silang akayin. Sabi ko talaga malaki ang epekto ng pandemic. Buti praise the Lord na naibalik ulit sa actual no yung worship. Dati online din tayo no. Tama ba? Yung mga bagay na gusto nating makikita ng bukaan, ngayon ay nandyan na. Ganun pala tayo kaganda pag nas tayo ay walang kamera na nakaharang, no? Kaya mas maganda talaga yung actual worship sa Panginoon. Ayan po. Sabi niya, ang gusto ng Panginoon, meron siyang inasahan sa atin na yung talent na yan ay ating i-invest sa makalangit na investment ayon sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya kung ano po yung utos ng Panginoon, dapat tayo po'y makinig at sumunod. Ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo po, balikan ulit natin sa Matthew chapter 14. Dito naman po sa 17 and 18, balik po tayo ulit. Nasabi diyan sa 17 and 18, and they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. Verse 18, it said, bring them a tither to me. Nasabi diyan po, sabi sa Tagalog, sinabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sa verse 18, sabi diyan, sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. Kaya dito po sa verse 17 and 18, ito po yung treasure. Yung treasure po ito, give what you have to Him. No, ibigay sa Kanya kung anong meron tayo. Yung ating
kayamanan. Ora, hindi po nangangahulugan na yung kayamanan na yan ay hindi po nangangahulugan yung kayamanan na yan na hindi po natin dapat ibigay. Kundi ang sabi dyan ng Panginoon, kung anong mayroong kayo, kung anong mayroong kakayahan kayong magbigay sa akin na mayroong pananampalataya. Kasi kahit tayo ay magbigay ng milyones sa gawain ng Panginoon, kung wala namang pananampalataya, useless po. Kung tayo naman po ay magbigay ng 100 na mayroong pananampalataya sa Panginoon, mas tinitingnan ng Panginoon yung ating puso na mayroong pananampalataya sa Kanya kaysa magbigay ng mga malalaking bagay na walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya dito po, ang sabi ng kung anong mayroon kayo na mayroong pananampalataya, ay ibigay ninyo sa Panginoon sapagkat yon ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Like yung babaeng balo. Diba? Sabi ng Panginoon, dahil sa isang babaeng balo na sabi niya, tingnan mo yung babaeng balo. No, yung kung anong mayroon siya na natitira, yung kanyang ibinigay sa Panginoon. At doon sa mga nauna sa kanya na nagbigay ng mga malalaki, pero ang kanilang puso hindi maayos sa harapan ng Diyos, hindi sila kinakalingan ng Panginoon. Samantala ito nagbigay ng isang lipta na alam naman niya na ito'y mahalaga sa kanya, dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, ay ibinigay niya sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay natutuwa sa babaeng balong ito. Bakit? Hindi doon sa kanyang pagbibigay, kundi sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nakatulad ng ginawa ng batang ito na ginamit ng ating Panginoon. Kaya ang sabi diyan, give what you have to Him. I am performing His miracle. Dahil sabi ni Jesus usually prepared to work through people. Here, He took what a young child offered and used it to accomplish one of the most spectacular miracle recorded in the gospel. Kaya ibig ko sabihin, kahit yung bata, kahit isang simpleng bagay na kanyang ibinigay sa Panginoon na mayroong pananampalataya, siya ay ginamit ng Panginoon para lahat ay makikinabang. Lahat ay matutulungan. Kaya sa atin, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, ay mayroong magagawa ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na ating ibibigay sa Panginoon. Yung pagmimisyon lang, di ba? Yan sa pagmimisyon, pag ikaw po ay mayroong missionary na pinagpipray mo, nagiging maayos yung kanyang ministry sa Panginoon. At kung ikaw po ay mayroong puso na nakita mo yung pangangailangan ng gawain ng ating Panginoon, ng mga missionary, pwede ka mag-volunteer na mayroong pananampalataya sa pamamagitan kung anong mayroon ka. Kaya dito po ay makikita po natin na ang batang ito ay alam niya na pararamihin ni Jesus yung kanyang mga kayamanan na sakala niya na ito ay mahalaga sa kanya, ngunit ito ay kanyang ibinigay sa Panginoon na masigit pa sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya yun yung gusto ng Panginoon na makita sa atin, sa ating puso. Hindi naman mahalaga sa Panginoon yung material eh. Kasi kanya na talaga yun eh. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Siyang pinanggalingan ng lahat ng resources. No, bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Because of faith. No? Pag mayroon tayong pananampalataya ay masarap na samyo yan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung gaano man kalaki ang iyong ibinibigay. At tinitingnan ng Panginoon kung mayroon kang pananampalataya sa Kanya. Yan, kung kahit maliit man yan, na basta mayroon kang pananampalataya sa Panginoon, padadamihin ng Diyos yan. Katulad ng isang bata. Na?
naniniwala ang bata na yung maliit na bagay na kanyang ibibigay sapagkat ito'y mahalaga sa kanya, ngunit dahil siya mayroong pananampalataya kay Jesus, binigay niya ito. At hindi rin siya nabigo. Ito po ay dumami ng dumami. At maraming nakikinabang doon sa kanyang ipinagkaloob. Yan, mga ilang kaluluwa, mga 5,000 people na nabagian, na nakarinig ng salita ng ating Diyos. Kaya dito po sa Matthew chapter 14, verse 19 and 20, nasabi po dyan, na at pinag-utos niya sa karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan at kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa karamihan at nagsisikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumalabis at pinagputol-putol na 12 bakol na puno. Kita mo yan? Siksik, liglig, umaapaw. Kaya mga kapatid, sana po ito po ay maging isang spiritual value o moral values sa ating buhay. Yung mga bagay na ginagawa ng batang ito sa panahon ng ating Panginoon. Na siya po ay ginamit ng Panginoon para sa isang gawaing pangmisyon. Siya ay ginamit ng Panginoon para yung mga taong kapos at kulang ay natutugunan kung tayo po ay magpapagamit lang sa Panginoon. Maraming makikinabang sa talent, sa kayamanan na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kailangan lang gamitin natin na mayroong katalinuhan na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Diyan, sabi diyan sa 19, looking up to heaven. Yan sabi ni Jesus. Siya'y tumingala doon sa langit. Nasa niya, looking up to heaven and blessed and break and give the loaf to his disciple and disciple to the multitude. Yan po yun sa 19. Sa 20. Yan sa 19 po, nasa niya, there is the lesson in the leftover. God gives in abundance and take whatever we can offer Him in time, ability, or resources and multiplies its effectiveness behind our wildest expectation. If you take the first step in making yourself available to God, He will show you how greatly you can be just to advance the work of His kingdom. Ito po yon sa verse 19. Na ibig sabihin kung maglaan po tayo ng panahon at ating ibigay ang ating talent, ang ating resources sa ating Panginoon na may pananampalataya, sabi diyan, ito ay pararamihin at palalaguin ng ating Panginoon. Sa verse 20 na sabi po diyan, at nagsikain silang lahat, ibig sabihin lahat ay nakikinabang, lahat ay nangabusog at walang umuwi na gutom. At kanilang pinulot ang lumabis at pinagputol-putol na 12 bakol, ibig sabihin sumubra pa. No, yung 5 tinapay at 2 isda, sabi diyan, sumubra pa. Bukod sa sumubra pa ay maraming nakikinabang at walang nagugutom. Ang isang Kristiyanong tapat na may pananampalataya sa Panginoon, kung ibigay niya lang ang kanyang oras, panahon, at ang kanyang kakayahan sa gawain ng ating Panginoon, alam kong hindi siya mawawalan. At dadaloy sa kanya ang biyaya at ang pagpapala ng Panginoon katulad na ginawa ng Panginoon sa mga taong ito at sa batang ito. At sa 20 po, sabi niya, they did all eat and filled. If you give what you have to Him. Number 1, pag nagbigay po tayo sa Panginoon,
ay kanya itong pagpapalain. He will bless it. He will bless it. Pangalawa, He will give it back to us for use and feeding others. Ibig sabihin, nasa niya, blessed to give them to receive. No? Yung tinapay na inilagay mo sa tubig at sa pagdating ng panahon, yung tinapay na yon ay makikita mo. Nakikita mo yung bunga na iyong ginawa para sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, kung ano yung decision mo ngayon, kung anong gagawin mo ngayon, yun yung magiging future mo sa darating na panahon. Kaya ako'y naniniwala, mga kapatid, pag tayo nag-invest sa Panginoon, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. When we give Christ, when we give Christ what we have, we never lost. We always end up with more blessing than when we started. He will accept our surrendered efforts, talents, service, and just wants us to be willing to bring what we have to Him. Mga kapatid at mga mahal ko po sa buhay, ang Matthew chapter 14 verse 13 up to 21, ito po ay isang panyaya, isang challenge po sa atin na tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon na kagaya na ginawa ng batang ito. Bilang pangwakas sa mensahe ng salita ng Panginoon, tumayo po tayong lahat. At kung mayroon po tayong Bible, buksan po natin sa Matthew chapter 58, verse 7 and 8. Mababa yung aking sermon, okay lang ba? Okay lang? Baka sa sunod, din nyo na ako imbitahan. Plano ko sana, paikli puro, naganahan ako eh. Okay lang. Okay lang. Huwag na natin imbitahan si Pastor Jose Rodriguez, mahaba pala mag-preach yun. Okay, sa Isaiah chapter 58, verse 7 and 8. Isaiah chapter 58, verse 7 and 8. Nakita na po, say amen. Okay, sa 7 and 8, everybody begin. Hindi baga ang nagbahagi ng iyong tinapay sa gutom ay dalhan mo sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang mag-atubili sa iyong kapwa-tao. Verse 8, kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga at ang inyong kagalingan ay biglang lilitaw at ang inyong katuwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kalwalatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay lingkod. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa mensahe ng iyong mga salita. Maraming salamat sa iglesyang ito, sa mga leaders, sa mga workers, Panginoon, sa mga membro at sa mga pamilya na narito na nakakarinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo po ang iyong mga salita sa kanila pong mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng pananampalataya na katulad ng batang ito. Upang sa ganon, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iglesyang ito para sa iyo ay magkaroon ng kabuluhan at higit sa lahat ay madakila at maluwalhati ang Kristo na aming tinanggap sa aming mga puso doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang mensahe ng iyong mga salita sa aming pong buhay. Ito pong aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen, amen. Thank you po. God bless po. Thank you. Ba't palala po sa mga kapatiran natin? Hinaan po buwas natin panagano ha. May nagpipray, wag mo nang maingay. Kasi mahalaga na paalala sa atin, may lumalaban sa panalangin. Okay? Gawin natin disiplina po yan. Pag may nagpipray na ipag-usap Panginoon, kung tapos na ay kung maaari inaalam mo or mag-pray na lang din kayo habang may nagpipray pa na lumalaban sa panalangin. Yun lang po paalala po natin. Salamat sa Panginoon. And niling ko po ang bata sa tumayo as we sing, I know the Lord will answer all our prayers. Know the Lord will
Ama kong Diyos, sa kabutihan at sa iyong katapatan, salamat na nakalapit kami sa iyong trono. Salamat sa iyong presensya na nakasama namin, Panginoon. Salamat, ang lahat ng aming mga panalangin ay pinakinggan nyo at makakatanggap kami ng biyaya at kahabagan sa lahat ng aming hinihiling. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming panalangin sa oras na ito. Ito laming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At as we prepare ourselves for our closing song, ay ihanda po ito ng ating mga praise and worship team. Ayan, nandiyan pa po ba ang lahat? Ayan. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon at damahin natin sa pamamagitan ng ating pagkanta. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold. Fine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart
Lord God, Heavenly Father, we praise and thank you, Lord, for this wonderful day, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa amin, Lord. Salamat sa gawain na natapos. Salamat, Panginoon, maging sa mensahe. Patuloy, Lord, na kayo po ang mag-bless nito sa aming puso't isipan, Panginoon. Matulungan kami, Panginoon, bigyan kami ng kalakasan upang may pamuhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa pagtatapos na aming gawain, maraming salamat, pati sa susunod naming mga sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, kayong patuloy na mag-ingat sa amin. Panalangin din namin, Panginoon, ng mga kapatiran na hindi namin kasama yun. Nawa, Lord, sa aming sunod na gawain yung muli makasama namin sila. Maraming salamat, Panginoon. Kayo pong mag-ingat sa bawat isa at magbalik sa sunod na gawain. Ito po aming sinasamot, pinapanalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. And now to him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen and amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with love the unfailing kind, oh, be not ashamed of this way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Muli, daladala mo ang pangako ng Panginoon na anumang harapin mo sa buhay na to ay higit kang mananagumpay. Dahil wag mong kakalimutan at palagi mo tandaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain at maaari po tayo maupo para sa ating mga announcement.